Sabi ni Kuya Jess, the Lord is good. All the time, the Lord is good. Sa kabila ng mga problema. Maganda yung pinata natin kanina. Mamaya ulit natin yun. Kasi tugma po sa ating mensahe. Ayan, bago tayo po mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat. Salamat po sa inyo. Salamat sa buhay na patuloy na ibinibigay niyo po sa amin. Maraming salamat sa araw na ito na kami ay makapakinig muli ng inyong salita. Dalangin po namin na ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na magturo at magpaunawa sa amin ng ituturo nyo sa amin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, at pagpalain niyo po yung salita maging hindi lamang sa aming isipan na ito ay aming matutunan, kundi maisagawa namin, Panginoon, sa ikaluluwalhati mo, O God. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yan po, sabi doon, ang title ng natin? Okay, basa. I want joy, but always feel depressed. Sino ba ang merong joy o kagalakan dito sa atin? Iba, depressed kayo? Depressed? Sino yung nadi-depress? Diba? Uy, meron isa. Meron isa nadi-depress. Dalawa, ako nagtaas niyo ako kamay. Isa nadi-depress din ako eh. Pag hindi kayo nadi-depress, hindi kayo tao. You are not a human being. Yan. So, ano? Hindi kami depress, stress lang. Stress. Sino yung stress? Uy, grabe. Grabe na yung stress. So, yan, actually kasama yan. Sa yung depression, kasama yan. Maganda itong mensahe natin ngayon kasi ito yung realidad na nangyayari sa buhay natin. Diba? Tayo nadi-depress, tayo nai-stress, tayo ay dumarana sa mga problema, pagsubok, mga hamon sa buhay. Siyempre, ang ating, kumbaga, mahirap sabihin na sa isang kausap mo na may problema o merong sitwasyon sa buhay o nadi-depress o nai-stress na kapatid, kailangan natin tayo ay maging masaya, tayo ay magalak. Pag kung ikaw may nadi-depress o na-stress ka tapos sinabihan ka niya, ano mararamdaman mo? O parang andun yung sabihin, no? Andun yung sabihin sa kausap mo, pero sa kausap mo, mahirap tanggapin yun. Kasi in reality, sa tunay na buhay ay wala itong tinta. Sa tunay na buhay ay ang tao ay nade-depress o nai-stress sa sa pamilya. Pangalawa, maaaring sa trabaho o kaya sa pag-aaral. Pwede naman nai-stress ka sa iyong future. 30 na ako, wala pa akong boyfriend. 30 na ako, wala pa akong girlfriend. 30 na ako, wala pa akong ipon. No? Nai-stress ka dyan sa iyong future. Pwede naman nai-stress ka sa financial. Financial, wala na akong pera. Wala na akong pambayad sa utang. Wala na akong pambayad sa credit card. Wala pa akong ipon. O kaya, na-stress ka, o nadidepress ka sa mga
pagsubok sa buhay. O kaya mga, ano pa, tukso. Tukso, hindi lang to yung matutukso ka sa isang tao sexually. Marami, matukso ka sa bisyo, no? Matukso ka sa, kung saan, sa pera, saan. So, ang ginagawa ng tao para matakasan to, itong mga to, ay, dito na lang. Para matakasan to, ang ginagawa ng tao ay pumupunta sa, nagbabasa niyo ba? Kasalanan. No? Ang ginagawa, mag-inom ka, mawawala yan. Pagdating mo kinabukasan, meron ka pang hangover, sakit ulo mo, pero yung problema mo, na-stress ka, na-depress ka, nandun pa rin. So, napupunta sa, isa lang yun isa lang. Pwede maglibang ka sa, casino, pwede, marami itong kasalanan. Ano pa, pwede, para matakasan mo lahat to, pwede ka pumunta rin sa mundo. Ano yan? Ito naman yung pupunta ka sa mga kaibigan mo na hindi naman Kristiyano. Meron kang panitan sa iyong asawa, sa iyong girlfriend mo, sa boyfriend mo. Tapos punta ka sa mga kaibigan, hiwalayin mo na yan. O ganun sasabihin naman, hiwalayin mo na yan. Huwag mo na pilitin kung ayaw. Ganyan, di ba? So pupunta ka dito. Meron pa. Pagkatapos niyan, ay pupunta ka na sa ito, sa laman mo. Para matakasan mo yan, pupunta ka ng beer house. Titable mo ng babae. Diba? Anong gagawin mo pa doon? Yung flesh natin. Gagawin na niya ito, yung dalawang to, para matakasan itong mga bagay na to na mag-focus para ma-depress ka, para ma-stress ka. Pero itong mga ito, mga kapatid, ay, ano lang yan? Temporary, hindi yan permanente. So ito po pag-aaralan natin, ito po yung mga salita ng Diyos na permanent. Kasi, ang salita ng Diyos po ay buhay. At ito ay totoo. Ay, mga pinata natin kanina, yung sa mga problema, di ba yung una natin kinanta? Ano yan? Yung ngingiti ka. No? Sa mga problema mo, ngitian mo lang. Sa mga stress, pag na-stress ka, ngitian mo lang. Kapag ka ikaw ay yun nga, yung parang yung mundo bumagsak sa'yo, no? Ano lang yan, ngitian mo lang. Hindi sasabihin sa'yo ng mga tao na, siyempre pagka alam na meron kumustahin ka, sasabihin mo, kumusta ka na ba? Dami yung problema, saya ko. Hindi mo gano'n ha. Akala, gano'n ano? Akala, gano'n kayo. No? O sa sarili mo, hindi ka dapat magpa-stress. So ano yung mga pangako ng Diyos? Yung mga pangako ng Diyos, mga kapatid, ito ay permanente. Kasi ito ay nakalagay sa Biblia. Kaya yun po yung ating titingnan. Kaya kung ikaw ay nadidepress, ito lang mga verses na to ang iyong aalalahanin. No? So una, ano yung sabi doon? Acts 26 chapter. Ano Acts chapter 2 verse 26? Ayan no? Ano yung sabi? I think myself happy, King Agrippa, because today I shall answer for myself before you concerning all the things of which I am accused by the Jews. Sa Tagalog, Haring Agrippa, itinuturing kong kaligayahan. Nasa harapan mo ay gagawin ko ang aking pagtatanggol sa araw na ito. Gagawin ko ang pagtatanggol patungo sa lahat ng bagay na ipinarating ng mga Hudyo. Ipinaratang ng mga Hudyo sa akin.
So, titignan natin yung text kong yan, yan yung nakakulong na si Pablo dyan, si Paul nakakulong. Ikaw ba pagka nakakulong ka, masaya ka ba? Hello? Hindi. Hindi, di ba? Pero siya, ano sabi ni Pablo? Itinuturing kong kaligayahan sa harap, nasa harapan mo ay gagawin ko ang aking pagtatanggol sa araw na to. Pero mas i-emphasize natin sa English, I think myself happy. King Agrippa, because today I shall answer for myself. Kumbaga, iisip niya, kahit na siya ay nakakulong, kahit siya ay pinapahirapan, iniisip niya na masaya siya. Nag-gets nyo? So, ang una dyan ay, para ito ay, ito, sangkaterbang pagsubok yan, sangkaterbang stress, diba? Isipin mo na ikaw ay masaya. Ito, isipin. Isipin. Ang problema kasi sa atin, ginagawa natin, feel, pinapakiramdaman natin, ay, malungkot ako, ay, stress ako. Hindi, huwag ganun. Umupo ka sa isang tabi, isip-isip lang pag may oras, umupo ka sa isang tabi, isipin mo kung ano yung mga kabutihan na nagawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi, meron mga tayong ugali or may mga tao na, meron ka kilala, may kaibigan ka, no? Ang dami niya ginawang kabutihan sa'yo. Tapos nagkamali siya ng isang beses lang. So yung mga kabutihan na ano niya sa'yo, na ginawa niya sa'yo, nakalimutan mo na. Talagang nag-focus ka dun sa isang bagay na nagkamali siya, kaya naiinis ka, nagagalit ka sa nawala yung pagiging magkaibigan mo. May kakilala ba kayong ganon? Sa sobrang dami ng ginawa mo sa kanyang kabutihan, nakagawa ka ng mali, ba, doon na talaga binuo siya sa iyo lahat ng galit, no? Pero isang beses lang yun. Nag-guess nyo? Meron ba kayong mga kilala ganon? O kayo ganon? Isa-misan. Di ba? So, ano sinasabi sa atin dyan sa verse na yan? Eto, mabupo tayo sa isang tabi, isipin natin yung mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Kaysa magmukmuk ka dyan, kasi nararamdaman mo nararamdaman mo yung na-stress ka. Hindi, isipin mo muna, huwag ka muna makiramdam. Isipin mo kung ano yung mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa'yo. At kapag yun ay naisip mo yan, di ba? Stress mo, medyo unti-unti yan, mawawala yan. Yung depression mo, mawawala. Kasi alam mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Kaya, magkaroon man tayo ng depression, o stress, o problema sa buhay, mas isipin natin kung ano yung mga ginawang kabutihan ng Diyos sa atin, di ba? Araw-araw gising ka, araw-araw may kinakain ka, di ba? Araw-araw nakakatulog ka, araw-araw nakasama yung pamilya, ang dami, di ba? Hindi lang yun, marami. Kaya, yung kanina example natin na sa sobrang dami ng ginawa ng kaibigan natin, tapos may isang mali na ginawa siya, doon tayo nakapokus. Huwag natin gawin sa ganito yun. Sa sobrang dami ng pagpapalang ginawa ng Diyos sa'yo, tapos may isa kang hamon sa buhay, doon ka na nag-focus, no? Na-stress ka na, nag-inom ka na, nagsigarilyo ka na, nagsugal ka na, nagpakamatay ka na, di ba? Nag-gets niyo sinasabi ko? Nag-gets niyo? Baka kasi nagsasalita ako sa estatwa. Yung mga estatwa, no? So yun, unang verse yan, kailangan isipin natin yung mga kabutihan at tagumpay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Imbis na maramdaman natin na tayo nalulungkot, tayo ay ganito, tayo ay ganyan, di ba? Isipin natin. Amen? Okay, number 2, Hebrews 11:25. Yan yung ating mga supporting verse dun sa
kailangan sinasabi ng Diyos sa atin na tayo ay maging masaya. Ayun sabi doon, no? Pakibalik. 1 Thessalonians, so, yan ang 5:16. Rejoice always. Pray without ceasing, in everything, give thanks. Naalala niyo yung teaching natin ng Romans 8:28? Di ba? Alam niyo yung nakaraan na natin, pinag-aralan. Romans 8:28, di ba? Sabi ko nga, maganda, mag-memory verse niyo yun. All things work together for good for those who love the Lord. O yan, no? Give thanks in everything, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, kalooban doon ng Panginoon na tayo ay magpasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay. Mabuti, hindi mabuti, tayo ay magpasalamat sa Kanya. O, tapos, ano pa? Yung Tagalog, nabasa niyo na. Meron pa isa, yung Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Sinabi pa dyan, rejoice in the Lord sometimes. Rejoice in the Lord pag meron kang pera. Rejoice in the Lord pagka ikaw ay pumasa sa exam mo. Uy! O ano sabi? Sa Tagalog. Lagi, hindi paminsan-minsan lang. Hindi pagkamasaya lang. Kahit may problema, rejoice. Hindi naman yung lalabas ka dyan sa bahay mo, rejoice! Meron akong problem! Hindi ganun, ha? Sarili mo lang. Na kahit may problema ka, hindi ka nararating. Hindi ka, ano ba yun? Hindi kasi ma-describe yung Tagalog eh. Yung hindi ka naliligahi. Yun, nakakabag, nakakabagi. So, yan. So, pangalawa, yung Philippians, ay hindi, ano yan? Hebrews 11:25. Ayan, he chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. Inibig pa niya makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga pananandaliang aliw na dulot ng kasalanan. So ito yun, yung sinasabi ko kanina, na mas pinili pa nung writer, binatala kasi kung sino yung writer yan eh, kung si Paul o si Apollos. Pinili ng writer na maranasan pa niya ito, mga bagay na to, ito mga stressful na mga bagay na to, ito mga depression na bagay na to, kesa dito. Nagets nyo? Mas pinili pa niya maranasan to kaysa gawin niya ito mga to. Yan ang sinasabi dyan sa verse na yan. So, kasi, itong mga bagay na to, alam ng writer na ayan ay, yun na ito, temporary. Or seasonal. Seasonal lang yan. Kumbaga, parang ngayon, tag-init na, di ba? Tapos na yung taglamig, tag-init na ngayon. After ng tag-init, tag-ulan. Tapos taglamig, kasi actually, dalawa naman ang sa season sa Pilipinas, no? Hindi katulad sa ibang bansa, mayroong 4 seasons. So, ganyan, magpapalit at temporary lang ito. Di ba? Yan ang sinasabi dyan. Na ang kasalanan ay panandalian lang. So, lahat ng ibagay na ito ay sandali lang. Pag na-chugi bells ka na, alam mangyari, wala na to. Di ba? Pag na-chugi bells ka, pag ginagawa mo to, wala na to. Pero yung kaluluwa mo, nasa impyerno. Wala nang bawian. Sabi nga ni Kuya Romy kanina, sabi doon sa teaching, hindi naman talaga si Satanas ang may say sa impyerno. Baga siya yung parusahan niya. Hindi, kasi isa lang din siya sa parurusahan. Kaya ang king ng heaven and hell ay ang Diyos. Kasi mas nakakahiya pag ikaw ay nasa impyerno kasi sabi sa Revelation, si Jesus nandoon, pinapanood ka.
habang pinaparusahan ka, pinapanood ka. O diba? Ang saklap yun. Imbis na nado ka sa langit, nagsasaya, nandito ka sa impyerno, pero pinapanood ka, nakikita ka ng Diyos. Kaya mali po yung kaisipan na si Satanas ang magpapahirap sa impyerno. Mali po yun, ha? Isa rin siya kasi sa pahihirapan. Okay, number 3. First Peter. Ayan, chapter 1, verse 7 and 8. So, pakibasa. Asan yung ating tagabasa? Huwag na lahat, kasi ganun gano'n, no? Pag lahat eh. Kaya isa na lang. Ulit. Isa na lang magbabasa. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at paparangalan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya ay inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang hindi kaya ilarawan sa salita. Ayun, so sabi doon sa huli, umaapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sa English nun, inexpressible joy. So, ang pagsubok ay ginagawa ng mga nararanasan natin ng pagsubok para yung ating pananampalataya ay maging genuine. O ano yung sinasabi doon? Ang pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Talagang genuine yung ating pananampalataya. Kaya tayo dumadaan sa mga pagsubok. Kasi yung mga pagsubok na yan, mga kapatid, ginagamit ng Diyos yan. God uses our trials. Ginagamit ng Panginoon yung mga pagsubok para nga una, matest yung ating pananampalataya kung tayo ay talagang tapat sa Diyos. Para matest yung pananampalataya natin kung talagang tayo ay naniniwala, kumakapit sa Diyos. At kapag daw ayan ay nakita o napagtagumpayan natin ay mag-uumapaw sa iyong puso o sa ating puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Kapag ayan ay napagtagumpayan mo, di ba? Anong ginagawa mo? Pupunta ka rito sa harap, sinishare mo. Pag napagtagumpayan mo isang problema, nag-share ka sa kapatid mo, nag-share ka sa ibang tao na halimbawa meron din katulad ng naranasan mong sitwasyon na napagtagumpayan mo, naturalmente, share-sharean mo yan. Sasabihin mo na, ay, ganyan din yung naranasan, pero alam mo ba, ganito, ganyan. Diba? Kayo ba, ganun ba kayo? Pag meron kayo kilala, tapos nagkwento sa inyo na yung nararanasan niya, naranasan niyo na at natapos na sa inyo, kinukwento niyo ba kung ano yung nangyari sa inyo? O kinukwento sa inyo, sa isip niyo, bahala ka sa buhay mo. Kinukwento niyo o gano'n, bahala ka sa buhay mo. Di nga. Kinukwento niyo? Dapat kinukwento natin para ma-encourage, hindi yung ay, alam mo ba? Oo, ganyan din naranasan ko. Alam mo ginawa ko? Minum ako. Nawala. Diba? Kinukwento na para ma-encourage, hindi para lalo pang ma-discourage. So, God uses our trials. Para makita natin na, o makita rin ng Diyos, yung talagang pananampalataya natin sa Kanya ay totoo. O, ano sabi doon? Dalisay. Medyo mabigat na salita yun. Dalisay, genuine.
Diba? Hindi siya japix. Genuine siya, totoo. Pangapat ay 2 Corinthians 12:9. Ayan. Ano sabi doon? Each time he said, si Pablo kasi, ito yan, yung context niya, si Pablo ay kinukutya ng mga ibang mga false teachings. Ngayon sabi ng mga false teachings, ako, nakarating ako sa langit, ganyan. So sabi ni Pablo, ako rin nakarating ako sa langit. Kaya lang, sabi sa akin, nakarating ako sa langit, huwag kong sabihin sa inyo kung ano yung mga nakita ko at narinig doon. So para hindi ako maging mayabang, binigyan ako ng Panginoon ng sakit. So sabi ko sa Panginoon, 3 beses kong sinasabi sa Diyos na, Lord, tanggalin mo itong sakit ko, Lord, tanggalin mo itong sakit ko. Ito yung verse na yun. Sabi ng Lord sa kanya, each time He said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weakness so that the power of Christ can work through me. So gusto niyo makita yung pangatlo, makikita natin yung power. Power ng Diyos sa buhay natin o sa buhay mo. Hindi ito yung power na Super Saiyan Force! Hindi yun, hindi yung power na to. Hindi yung power na gagawin mo. Hindi yung power na yan ang ibig sabihin dyan. Baka mamaya naiisip nyo, makakabuhat na ako ng kotse. Kasi power eh. Alam niyo ba yung verse na, I can do all things through Christ who gives me strength? Ano daw? Mabubuhat daw niya ito, mananalo siya sa basketball. Out of context po yun. Minsan na-explain natin yung verse na yun, kung ano ibig sabihin. Pero ito, sabi ni Pablo, yung kapangyarihan ng Diyos ay nakikita niya o gumagana sa kanya mga kahinaan. Naalala niyo yung dati nung sinabi natin na si Pablo, hindi niya pinagmamalakihan, nakapunta ako ng langit, ganito. Ano pinagmamalaki niya? Alam niyo ba, nakulong ako ng ilang beses. Binubog ako ng ilang beses. Yung nasa laot ako ng ilang araw. Nilatig ako ng ilang beses. Yun ang pinagmamalaki niya. Pero sabi niya, sa kabila nun, ay, yun nga, pinagmamalaki ko ang Diyos. Sa atin, kapag tayo nakakaranas nito mga to, tayo ay, yan, sabi ng Diyos, my grace is all you need. Kailangan na natin yung biyaya ng Diyos. Kapag itong biyaya ng Diyos ay naranasan natin, itong mga to, hindi yan na magpapabagsak sa atin. At hindi rin ito. Kapag napagtagumpayan natin ito, kapag iniisip natin na yung biyaya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung grace ng Lord, kaya ako magtatagumpay, biyaya ng Diyos, kaya ako pagdadaanan ito. Yun yung power, kapangyarihan ng Diyos na nararanasan natin. Nag-gets nyo? Hindi siya, hindi siya physical na kapangyarihan, na power, kundi ito ay internal. Kasi, ang bigat-bigat na ng problema mo, pero nakakatulog ka ng mahimbing, nakakakain ka ng maayos, di ba? Wala kang sakit, pero ang dami mong problema. Yun yung biyaya ng Panginoon. At kapag yun ang iniisip natin, yun yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi, wala kang sakit. Hindi dinatang-matang mo magdamag, kaiisip ng problema mo. Di ba? Ako, naranasan ko yan. Dilag yung mata ko 3 araw. Kasi, nagbabayad ako ng credit card. Talagang dilat akong gano'n. Hindi ko na alam anong gagawin. Di ba? Si Ate Sina, sarap ng tulog. Nakala ko, nakaganyan na ako sa Kisame. 3 days yun. Kaya, pag ito, yan ay ating
isinapuso, mangyayari sa atin, mararanasan natin yung power ng God. Amen? Okay, number 5. Number 5, John 16:22. Ay, John 16:21 pala. Ayan. Ang sabi dyan, be like a woman suffering the pains of labor when her child is born. Her anguish gives way to joy because she has brought a new baby into the world. So, yung sino ba naranasan ng magbuntis dito? Kailangan babae magtaas ha. Ang mamaya, lalaki, taasin. So, yung mga nagbubuntis, pagka ba ikaw buntis, iniisip mo ba na may hihirapan ako sa panganak na ito? Iniisip mo ba yun? Ano iniisip mo? Gastos. Gastos? Gastos. Di ba pagka ikaw Magastos ang magastos? Pero di ba pagka ang isang babae, yung mga anak na, di ba talagang sakit-sakit. Pero pag lumabas na yung bata, ano mangyayari? Makakalimutan mo na yun na sakit, joy na yun, mararanasan mo, di ba? So, ganun din tayo. Kapag tayo ay dumaraan sa sangkaerbang pagsubok, ang nangyayari kasi, huwag natin isipin yung ngayon. Isipin natin yung end result nito. Ibig sabihin, isipin natin yung kahinatnan, di ba? Tulad yan, buntis ang babae. Alam niya na, mahirap mag-labor. Pero, ang isipin niya, sandali lang yan. Kasi kung lumabas na, makakalimutan mo na yun. Yung pag-labor mo, yung sakit. So, ganun din, kapag tayo ay nagkaroon ng mga ganyang sitwasyon sa buhay, problema, ang isipin natin, matatapos din ito. Kailangan kong daanan. Tulad ng yun, labor. Pwede mangyari na, pwede mangyari hindi mo maranasan labor, magpahiwa ka na lang. Diba? Pero, in reality, kapag ikaw ay, yung nanganak, una talagang masakit, pero pagka natapos yan, ay masaya ka na kasi tapos na. So, ganyan din. Pagka tayo ay mayroong pagsubok o problema sa buhay, ay isipin natin na ito ay matatapos din. Kaya, kailangan natin lang pagdaanan. Huwag mong takbuhan ang problema. Ito po huwag niyong takbuhan kung ano meron kayo. Ito ay kailangan nating daanan. Kasi, yun na, yung pain, una lang yung pain, pero after ng pain ay joy. Kaya, kapag ikaw ay nasasaktan ngayon, hindi lang ito yung pain na problema, no? Maraming klase ng pain. Pwede iniwan ka ni jowa. Yan, pain yan. Di ba nagkaroon ng gano'n? Iniwan ni jowa. Wala. Mabait nyo walang nang iwan ng jowa o iniwan ni jowa wala. O wala kang jowa. Wala kang jowa. Gusto yung magkaroon ng jowa. Patayin kayo mamaya doon sa okay, pang-anim. Ito, ano na lang, konti na lang. Pang-anim, John 16:22. So, ano sabi dyan? So, ito yung si Jesus, aakit na sa langit. Iiwan na niya yung mga disipulo. Kinakausap niya. So, yun yung sabi. So, you have sorrow now, but I will see you again, then you will rejoice, and no one can rob you of that joy. Sa Tagalog, sa inyong puso ang pag-alakang hindi maaagaw ni naman. So kapag ikaw ay, sabi dyan, malungkot, kasi nga aakyat na siya sa langit, iwan na yung mga disipulo. Pero sabi ni Jesus sa kanila, babalik ako, magkikita ulit tayo. O
O, tapos kayo ay magagalak. Pero yung kagalakan niya, walang makakaagaw sa inyo. So, ganoon din sa atin. Kapag tayo ay nalulungkot, kapag tayo ito, dumaranas tayo nito, tayo daw ay magalak pa rin. At yung kagalakan niya, kasi ito matatapos yan eh. Sabi nga nila, temporary. Matatapos yan. Kaya sabi doon, kapag tayo ay nagalak, wala raw sino mang makakaagaw. So, pang-anim, walang makakaagaw ng iyong joy. Kahit anong dumating sa iyong sandamakmak na problema, ikaw ay masaya pa rin sa buhay. Hindi ka bibigay doon sa problema. Kaya sabi doon, walang makakaagaw nun eh. Kahit problema man ay, hindi yan makakaagaw sa'yo. Amen? Tapos pang pito, John 16:24. Ano sabi doon? You haven't done this before. Ask using my name, and you will receive. And you will have abundant joy. Sa Tagalog, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan, humingi kayo. At kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Malubos ang inyong kagalakan. Baka kaya dumarating sa itong mga to, dito ka nagre-resort. Hindi. Sinasabi ng Diyos, pag dumarating ito, mga bagay na to, ang gagawin mo ay mag-pray ka. Baka hindi ka nagdadasal. Diba? Kumbaga, yung mga sitwasyon mo sa buhay, sa sarili mong kalakasan ginagawa. Ikaw ang gumagawa lahat ng ay gagawin mo dito. Ito kaya gawin mo, ito kaya gawin ko. Hindi, kaya di ba sabi natin doon sa una, umupo ka, mag-isip ka, at mag-pray ka. Isipin mo yung mga tagumpay na ginawa ng Diyos sa buhay mo, yung mga kabutihan ginawa ng Diyos sa buhay mo. Tapos, magdasal ka. Amen, di ka nagpe-pray. Kumbaga, kaya ka nai-stress kung saan-saan ka na nagpupunta, saan-saan ka na sino-sino ng mga kinakausap mo para masolusyonan yung problema mo, di ba? So, kailangan mo mag-pray. Nagets, no? Kasi pwede na marami tayong prayer request sa Panginoon. May mga bagay na sinasagot niya, meron mga hindi. Pero meron mga bagay na sinasagot niya, pero sa ganitong paraan. O sa ganitong paraan, di ba? Kaya, maging habit natin na tayo ay nagdadasal. O, pangalawa sa huli, dinalog lang natin yung 1 Peter 1:7 and 8. Isipin natin na si Jesus ay babalik muli. So, 7, 8, Christ return. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay babalik muli? Sino naniniwala na babalik siya muli? Yung hindi naniniwala. Diba? Babalik si Jesus muli. So, yung mga ito, pansamantala lang. Ito, pansamantala lang. Pero yung pagbabalik ni Jesus, permanente yun. So, kapag ka siya ay bumalik, yung number 9, yung lahat ng problema mo ay mawawala na. Lahat ng problema mo ay mawawala na. Bitterness, depression, stress, lahat yan mawawala. Imposible na magkaroon sa langit niyan. Kasi
ang sabi sa Revelation 21 verse 4 and 5, ano sabi doon? Papahirin niya ang bawat lupa. And God, in English, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things that have passed away. Verse 5, then he who sat on the throne said, Behold, I will make all things new. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. Sa Tagalog, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala na kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, Pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ngayon, sabi ko sa uli, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. So, ang linaw, no? Ang linaw sa Tagalog. Papahiran, pagdating natin sa langit, papahiran ng Diyos yung lahat ng yung luha natin. At sa kanilang mga mata, wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas, past tense, lumipas, tapos na. Lumipas ang mga dating mga bagay. Kaya ito mga kapatid, ito, tsaka ito ay temporary lang. Mawawala rin yan. Kaya kahit na sandamakmak na tanggapin mo lahat ng mga klase ng mga problema, yung mundo bumagsak sa'yo, isipin mo na ito ay temporary lang. Kasi sabi dito, lahat ng bagay ay mawawala. Kamatayan wala, panugutan, paghihirap wala na kasi lumipas na. Tapos na yung mga dating mga bagay. Ito yung mga dating mga bagay na andito pa tayo sa lupa. Kaya ito ang tandaan natin. Magkaroon na tayo ng mga pagsubok sa buhay ay ito isipin natin yung verse na yan na matatapos din yan. No? Matatapos din. Kung gusto nyo matapos, gusto nyo matapos ka agad? Ha? Gusto nyo matapos ka agad? Ano? Tali na naman. Saging. Maglagay ka na lang ng dyan. I-set up mo na lang kung paano ka makatapos. O kaya pa-set up mo sa iba. Para hindi ikaw, no? Reserve. Reserve. Kaya yan lang po. Yan sigurado. Ito sigurado. Kasi sabi doon, sapagkat makakasahan na totoo ang mga salita. Ito, maaaring itong mga iba sinabi ko na wala, hindi totoo. Pero yung number na yan, ang lino-lino, makakasahan na totoo. No? Kaya, yun natin, sa mga trials, o depression, o stress na dumarating sa atin, isipin natin na ito ay una temporary lang. Yung pangako ng Diyos ay totoo at maaasahan. Doon lang tayo doon lang natin iisipin una. Huwag natin ramdamin. Isipin natin, gamitin natin to. Huwag ito. Alam niyo ba yun? Sabi sa Bible, sa Jeremiah 17, the heart is deceitful and terribly sick. Who can understand it? O minsan, iaano rin natin, mag-aaral. Marami tayong pag-aaralan. Kaya, maging excited tayo every Sunday kasi talagang himayin natin kung ano yung gusto sabihin ng Diyos sa atin. Amen? So, tayo po tumayo.